kaMoertz Motors here. Welcome to my channel. Isang exciting na araw para sa atin lahat dahil ito na siya. Wow! Ito ang ating featured motorcycle for the day, no? Ang Hondo Rebel 500. At bago lahat gusto ko sana mag-shoutout sa mga bago nating subscribers, sa mga kasama natin ngayon sa pag-ride. So, big shoutout sir kay MJ Morales at kay Sir Dan Angelo. At na rin kala Ma'am Jo and Elvis Channel, yung ating bago subscribers, no? At syempre kay Sir Cam John Ignacio. Kay International Papi, shoutout sa'yo. At salamat sa pagsuporta. Syempre ang pinakamalakas sa lahat, ang Team Malakas. So big shoutout sa inyo. So ang gagawin natin ngayong araw na to ay i-review natin ang Hondo Rebel at bibigyan natin ng first impression ride. So i-vlog natin kung ano yung ayaw ko at gusto ko, mga positive and negative. At syempre yung mga features nito from the outside and the inside. Bago lahat, introhan natin, no, para magandang good vibes natin ngayong araw na to, no? So mga kaMoertz, let's go! Okay mga kaMoertz, welcome back to my channel. Okay, so again, katulad na sinabi ko kanina, gagawin natin ang first impression ride at review ng Hondo Rebel 500 2020. Again, bago simulan lahat, big shout out sa may-ari nito na nagpahiram sa atin, Sir Alvin Estolano. Maraming salamat sa tiwala. Siyempre, kaya nang sabi ko sa'yo, aalagaan ko ang baby mo. Pwede na! At mamaya babalik ko rin. I-review lang natin ng konti para mas makilala to ng mga subscriber natin. Baka kasi may mga gusto dyan na bumili ng big bike na hindi man kataasan ng budget at hindi rin kataasan ng height, no? So, isa na yan sa mga pag-usapan natin mamaya. So, ang review natin, i-feature natin dito ay yung physical features nitong Hondo Rebel. Kung ano yung feel niya habang nakasakay, yung comfortability. Also, impressions ng acceleration niya, yung torque, maneuverability o yung paano mo siya nagagalaw sa daan. Yung brake feel niya, kung gaano kalakas ang brake. Ang gas consumption per liter, yan, nilagyan ko indicator. Kasi, nagpagas kami ngayon ng 200. Tignan natin kasi naabot yun, no? Nagpagas kami mga 4 liters yata yan, or almost 3.6 liters yan, no? So starting tayo ng 2,425 kilometers. Tignan natin kung hanggang saan yung gaano karaming kilometers ang aabutin natin at kung gaano kadaming gas ang makukonsumo natin sa biyaheng to. Okay, top speed. Siyempre, hindi safe ang top speed. Pero kung kaya natin na magkaroon pagkakataon mamaya malaman, titignan natin, no? So at sa dulo, mag-overall feedback ako ng positive at negative na gusto o ayaw ko sa motor na to. So mga kaMoertz, let's go! Gaya na tayo! Okay, no, mga kaMoertz, welcome back again. At susubukan muna natin yung impression ride natin, no. At saka natin na magbibigay ng feedback regarding sa habang stationary siya. Pero sa biyahe, dun muna tayo magbigay ng feedback sa positioning at sa comfortability, no. So right off the bat, ang feel ko dito agad relax eh. Hindi aggressive ang ang seating niya, no. Hindi aggressive ang seating ng Hondo Rebel at para ka lang nakaupo. Actually pagka inapak mo yung paa mo sa sa kalye, naka-bend pa. Unlike sa mga ibang big bikes na ito, naka-tingkayad ka na, ngayon hindi mo naabot, minsan nakagilid ka pa. Ito pares na paa mo nakalapat sa sahig, no. Ibig sabihin, medyo open to for female riders kasi syempre alam naman natin hindi naman lahat ng mga babae na gusto mag-ride matatangkad. So
perfect ito para sa mga, sabihin na natin mga 4-5 hanggang 5 feet na height. Kayang-kaya nyo itong motor na to. Nakadepende na lang siguro yung kung kaya nyo yung bigat. Comfortability naman in regards with the pillion rider, ang feedback sa akin ni Mrs. Motors kanina habang nabiyahe kami, medyo matigas ang seat nito. Actually pati naman din ako, medyo matigas ang feeling ng puko dito, no? So feeling ko pag tagal-tagal lang ride, mga isang oras sa magdadalawang oras, medyo alanganin na yung sakit sa puwet. Malamang sa malamang yung masakit na mga puwet mo dito, no? So yan ang feedback ko regarding sa comfortability. Now in regards with the maneuverability, actually madali siyang i-maneuver. Ito, hindi naman siya hirap, hindi mabigat, hindi rin naman ilang. So masasabi ko na ang maneuverability nito panalo. Perfect for beginners to. Nasabi kong okay na okay for beginners. Mamaya siguro pag medyo bumilis-bilis, titignan natin kung ano naman ang feel pag medyo mabilis ang motor. Ngayon kung nag-motor ka na ng clutch, parang ganun lang din naman siya, hindi siya ganun kabilis sa simula, hindi siya ganun ka-torquey, pero alam mong pagka binanat mo, lalabas yung patak niya, yung torque niya sa simula. So malakas ang torque, pero hindi siya katulad ng MT-07 na medyo torquey, isang pitik lang nung sinilyador mo medyo wiwili ka na. Ito, pagka pinitik mo ito, hindi naman wiwili. Mahata ka lang konti, pero hindi naman ganun ka delikado. So again, ang nature naman ito is relax lang naman. This is a cruiser type bike. So, well, cruiser type, medyo borderline yon para dito kasi parang hindi siya purong hindi siya purong cruiser bike para sa akin. Okay, so next feedback naman is yung fit mo sa motor, no? Hindi mo naman siya mafe-feel na parang out of place ka. Medyo intact naman yung feeling mo dito. Depende na lang siguro gano'ng kalaki, no? No offense sa mga mataba o malalaki. Pero pag nakaupo ka naman dito, upright sitting position, relax, at hindi ka naman maiilang, no? So ang concern ko lang dito actually is yung step nut o yung tapakan nito dito medyo mataas at tumatama ang aking kanang paa sa makina. So medyo nakakailang siya, parang bulky masyado yung yung makina nito, no. Pero overall di naman siya affecting sa biyahe ko or sa pagmamaneho ko nito. Nakakailang lang dahil sanay ako kasi ng wala naman nakabalandro nakaharang dyan sa nasa tabi ng paa ko. So yan, may lubak. So speaking of lubak, suspension wise, yung suspension feel nito medyo hard ang feel. Hindi ko alam kung adjustable to, pero parang hindi. Feedback ni Mrs. Pag may lubak, medyo matigas din sa puwet yung upuan kasi pa-partner mo pa doon sa lubak, so medyo masakit. Dali ka. So in terms of comfortability sa suspension, masabi ko 6 lang or 7 out of 10. So yung improvement pa siguro, depende na lang kung papalitan mo ng suspension na medyo mamahalin. Pero ideal naman siguro ito para sa mga ganitong klaseng motor, gawa ng medyo nakababa siya So hindi naman siguro ideal pagka sobrang lambot din naman ng suspension, baka sumayad naman yung ilalim. Siguro ganun yung logic nun, ba't matigas. Yun lang, iwasan mo na lang siguro dumaan sa lubak para maiwasan yung sakit sa puwet. Ilang beses ko na nabanggit yung puwet dito sa Ang programang ito ay rated SPG. Baka maban na ako sa YouTube. So moving forward, checking naman tayo ng acceleration nito, no. Actually, torque wise, may torque siya, malakas ang torque nito. Unlike sa mga regular cruisers na available dyan at na-try ko na sa before, ito may torque to, kumbaga may pagka-rebelde to. Siguro doon niya nakuha yung yung pangalan niya. Hindi ko rin alam, huwag nyo na lang i-quote dito, pero sa tingin lang, doon niya nakuha yung pangalan nito na cruiser siya, pero pagka bumanat parang naked yung power niya, so yung torque niya malakas. Mamaya subukan natin yan pagka medyo maluwag na, kasi sa parting to ng Dasmariñas medyo alanganin pa tayo traffic nga. Ayun, in terms of singitan,
Libre, ingatan ko pa sumingit. Pero kanina na-try ko naman na nakakasingit-singit naman. Hindi naman siya mahirap ipasok sa mga ganitong mga daanan ganyan. No? Dahil hindi naman ganun ka-wide yung bar niya para ano. Actually, mapayat nga siya para lang siya yung motor ko na SJ150. Sadyang syempre intimidating kasi big bike Pero in terms of ng maneuverability naman, para lang din siya naka naked na smaller cc no. Yun nga maganda sa Rebel sa tingin ko yung nature niya hindi aggressive relax lang yung nature niya. So kaya siya ideal for beginner riders kahit 500cc pa siya. Ngayon yung presyo, yung mga ganyan mamaya natin pag-usapan yan dahil ang pinag-usapan natin ngayon is yung lang naman yung impression ko habang nakasakay dito, yung feel ko. So yan nakasingit-singit naman tayo, wala namang problema. Yan, tingnan yung torque, tingnan yung torque. Diba? Kaya bumatak. Malakas ang torque nito sa segunda. May power siya, may hidden power siya kung ipupull nyo. Hindi ka pa hiyain nito pagdating sa arangkada o sa take off. Tsaka feeling ko pagka medyo long drive na rin to, kasi Honda to feeling ko pagka Honda dumudulo kasi power ng mga Honda. So malamang sa malamang pagka mamaya matry natin lalabas ang power nito. Lubak ay hindi ako susugal dyan. Subukan suspension niya. Pagka mabagal lang kaya naman. Pag mabilis na biglang yung surprise na lubak, yari. Baka makasira ng suspension. Nakasingit-singit pa ako na parang naka lower cc lang. Kaya naman. Ay, isa pa pala, napansin ko nga pala. Ayan, nagpaparamdam siya ngayon yung init ng makina. Ang lakas. Sobrang mainit yung makina natin. So, ayan, kamote na naman ako. Huwag nyo gagayahin dito. Madyang mainit lang. Sobrang init na makina. Naglumalabas yung init sa ilalim ng hita ako, So, ramdam na ramdam. Sir Alvin, pasensya na. Iingat ako naman. Hindi naman tayo sumasayad sa mga ano-ano. Okay. So, mga kaMoertz, masusubukan na natin yung paano yung top speed nito dahil medyo maluwag na dito paakyat ng silang papuntang Tagaytay. So agenda pala namin is pumunta sa isang kainan, Lomi, Maganda Lomi. Malamig kasi minsan so gusto namin mag-try ng Lomi. Ay, ang dilim. So gusto namin mag-Lomi. Sinabay ko na rin tong content na to para ma-test ride na rin natin yung Honda So yan. Let's see. Triple ingat lang dito paakyat ng silang kasi yan ang daming potholes. So isa na yung senyales na malapit na eleksyon. Joke lang. Again, ito ay vlog ko para sa mga nagbabalak bumili ng big bike, specifically ng Hondo Rebel. Pero ideally naman, ito rin yung idea kung bibili kayo ng big bike. Titignan yung comfortability, yung feel nyo, yung itsura nyo para sa inyo, yung riding style nyo. Ito para sa akin kasi hindi ko riding style to. To be honest kasi more of naked bike talaga ang ang mas trip ko sakyan. Shout out Moto Central, Sir Jesse, Sir John. Yan balik tayo at malayo-layo pang biyahe na to Hindi ko lang kung gaano katagal natin babayahin ang Tagaytay gamit ang big bike kasi ngayon lang din ako tayo na nyo. Ayop kayo. Alam nyo na kung sino kayo. Kasi mga nagpapatupad ng mga biglang sirang ayan, hindi ko na babanggitin. Tignan nyo na lang. Alam nyo, nakakatawa yung araw na to papalit-palit ang panahon. Siguro 20 times na nagpalit yung panahon from maaraw to maulan, tapos maaraw ulit, tapos maulan na naman. Yan, katulad yan, bubuhos na naman. Ano ba yan? Charan! A few moments later.
hours later. Okay mga kaMoertz, tayo ay nakalibot na sa Tagaytay, no? So, ihuhuli ko na tong part na to dahil wala na namin time kanina eh. So ngayon naman di-discuss natin yung physical appearance ng Honda Rebel. Okay? Simulan natin sa LED lights na ito, no? Meron siyang 4 na bulb. So, wow, damig ah. So kung titignan siya, full LED na siya. So okay na okay sa gabi. Sobrang liwanag yan. Siyempre yung side mirrors na bilog, yan. Classic na classic look. So pasensya na sa wind noise, no? Malakas ang hangin dito sa Tagaytay. So ito ang front panel gauge ng Honda Rebel. Buksan natin. Yan siya. Wow. So yan, makita nyo yung gear indicator, yung speedometer. Digital lahat to hindi siya analog. So ito rin yung total tinakbo natin kanina, 2,425, ngayon 2,478 kilometers na, at hindi pa rin nag-error or nag-warning yung gas natin. So technically nasa less than 200 pa lang yung nakukonsumo natin sa gas. So most likely kung 278 kilometers na tayo, nadagdagan siya ng 53 kilometers kung hindi magkakamali. 53 kilometers less than 200. So tatansyahin natin mga 3 liters ang tinakbo natin o 2 liters tinakbo natin mahigit. Nakakonsumo na tayo ng 53 kilometers. So parang kung compute nyo siya, parang 27 kilometers per liter, gaya nga nasabi ng may-ari nito. So pati rin yung mga feedback, 27 kilometers per liter ang takbo ng Honda Rebel. So yan yung actual na numbers natin. So titignan nyo rin ang gas ay nasa 11 liters to o 3 gallons. Kung convert nyo siya 11 or 12 liters, pero most likely mga 12 liters to in estimate. Then yung seat, leather, yan, premium yung seat nya. So again, premium seat to, matigas, hindi siya ganun ka-comfy pagka long ride na gaya ng nangyari kanina. So ito rin yung sa pillion, tigas din. Ito naman yung engine natin na 2-cylinder. Yan. Alam ko parang sleeper clutch to eh. Hindi ko alam paano gamitin yung sleeper clutch dito. Tatanungin ko na lang yung may-ari. So the suspension, ito yung foot peg ng angkas. So yan. May crash guard din pala install ng may-ari dahil mahirap na baka maka-aksidente. At least safe yung engine natin. So yan, yung sa likod yung hazard light nya, hindi siya LED. Tapos disc brake, Nissin calipers, rear tsaka front. Nissin calipers, single disc lang tayo na brake, no? So inistallan niya rin ng engine guard. Ito yung tumatama sa tuhod ko eh, yung medyo alanganin kasi malaki makita. Tapos yung engine guard medyo dumagdag pa sa kapal ng yung tumatama sa tuhod, no? So stock exhaust, medyo maganda na yung tunog. Sound check pala tayo para masubukan natin. Okay, so sound check tayo sa exhaust, sa stock exhaust ng Honda Rebel. So yan yung sound ng stock exhaust ng Honda Rebel. So, naririnig nyo ako yung tunog niya. So lapag ko lang mga kaMoertz. Cylinder siya, narinig nyo, dual cylinder. Yan yung radiator na. So again, overall look,
classic bike, classic cruiser bike. Okay guys, yan ang Honda Rebel 2020, no. Salamat sa panonood ng channel ko. At kung sa tingin nyo nakatulong tong vlog ko para sa inyo, hit nyo lang yung like. Kung di naman, kung may mga opinion kayo, comment lang kayo sa comment section ng aking YouTube channel. So mga kaMoertz, by the way, nakalimutan ko palang banggitin, ang SRP nito is 385,000 ABS. So expect yung non-ABS nito less than that. Pero I think wala namang non-ABS nito sa Pilipinas. Mga kaMoertz, ako ay hihiling lang like, share and subscribe again sa YouTube channel ko. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga YouTube videos ko, no? So mga kaMoertz, maraming salamat sa panonood. Ride safe lang. Alam.